So hello guys, this is Marish again. Ayan, so huwag kakalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. So ilalagay ko po dito sa video. So ayun, ang purpose ng video na to is itackle yung about sa post ng FTTM, yung follow trend movement, something ganun. So nag-create sila ng poll about doon. Pool. Hindi yung swimming pool, guys. So, it's a voting yun siya para malaman kung sino yung pinaka-red flag, least red flag, at saka yung sino yung mga nasa gitna lang. Ayun. So, at lumabas nga na ang pinaka red flag na zodiac sign is Gemini. At saka yung pinaka-least is hello, katulad namin, Capricorn. Congratulations. At saka, ayun, meron yung listahan ng zodiac sign kung sino yung pinaka red flag to least red flag. At saka yung nasa middle is si Libra. Ayan, congratulations sa mga Libra. May meaning. So, ganito siya. So, kung ikaw man ay Gemini at nandun ka sa listahan ng red flags, hindi ibig sabihin nun na kailangan mo ng malungkot. Okay? Kasi magmamatter yan kung evolved at unevolved self mo yun. So, hindi dahil na nandun ka sa pinaka red flag or pinakatuktok na red flag or nasa apat ka na red flag na yon na zodiac sign means ganon ka na talaga. So magmamatter to, usually yung nalagay dun sa trend is parang unevolved self or unevolved zodiac signs yon. Okay? So ayun lang, kasi may isa kasing nag-comment dun sa post ko na parang alalang-alala siya kasi siguro, ang dami niyang pinagdaanan and all. Pero, ayun pa yung nakita niya raw. So, sabi ko, hindi naman yan magmamatter sa binote lang. Magmamatter yan kung nag-grow ka, nag-learn ka, at in-address mo yung mga bagay na kailangang i-address mo at i-heal sa sarili mo. Especially kung nagsha-shadow work ka ba. Kung ginawa mo ba yung shadow work mo. Kung ginawa mo ba yung mga ritual mo. Hindi ritual na demonic ha. Ritual kasi, 'di ba? May araw, oras, step by step na gagawin mo, like nagpe-pray ka or nagte-take ng medication. So ganun din yung kasi ritualistically or religiously taking it, 'di ba? So parang ganun din siya. So kailangan kasi talaga 'yon. At most especially kailangan dapat araw-araw ka or every minute, seconds and whatsoever, nakikipag-usap ka sa Diyos at lahat ng mga desisyon mo ay itatanong at manghihingi ka ng guide galing sa Diyos. So, kung ikaw man ay naging isang part doon or yung zodiac sign mo or yung top or big 3 mo or big 6 mo sa chart or birth chart mo ay nandun sa top na red flags or naghalo-halo, hindi po ito basihan para maging malungkot ka. Number 1, pag mag-overthink ka, yan? Low frequency, low vibration, at low energy yan. Pag nag-maintain ka dyan sa vibes na yan, alam mo na kung ano yung maaari mong ma-attract. So, ayun din ay mga low vibrational na mga tao or mga sitwasyon. So, kailangan pa rin i-maintain natin ang ating level of higher vibration, higher frequency, higher energy, positivity, love frequency. Kasi pag nandun ka sa level na yon, kahit kung focus ka lang sa pagmamahal sa sarili mo, fair ka lang, malinis konsensya mo, gawa mo, tumutulong ka sa mga tao, pag nandun ka sa level na yon at hindi mo tinitingnan yung mga binibigay mo or naambag mo or ano pa yan, after sa binigay mo,
in time, si universe, yan yung maiintindihan niya, yung frequency mo, yung vibration mo, at so on. In time, kumahanap niya yung mga taong to natutulong sa'yo at same sa'yo ng vibration. Ayan, masusurprise ka na lang kasi andyan na yung gift ni God. Andyan na yung gift ni universe. Dumating na yung mga prayers at manifestations mo na blessings at saka ayan, pinaghirapan mo, effortan mo ng masyado as long as hindi ka nang aapak ng tao. Ayun. So, kailangan para mag-gain natin yung anong tawag dun? Good karma. Good karma. Kailangan lang talaga nating maging mabuti, nasa tama ang gawa, at saka alam natin sa sarili natin na we are happy doing it, and grateful doing it, at masaya tayo sa mga maliliit na bagay pa lang. So, number 1, magpasalamat ka palagi sa Diyos. Magpasalamat ka dahil sa buhay na andito at binigay sa'yo. Magpasalamat ka sa hangin, sa pagkain, sa mga tao sa paligid mo. Set your boundaries. Love yourself enough kasi kailangan mo yan at ikaw lang ang makapagbibigay ng ultimate love aside kay God dyan sa sarili mo. At yan yung worth mo. So kung marunong ka at alam mo yan, at nami-maintain mo yung vibration at energy mo, in time, pag nasanay ka kasi doon sa mga like sinasabi na I love myself, I love myself, I love myself, every matutulog ka or pagkagising mo, and I love God, I love God. Ganon, pag nasanay ka kasi yung vibration nun, you will manifest it also in yourself. Hindi lang sa mga taong nasa paligid mo. Makikita mo pag ginawa mo to straight in 9 days, may mga magagandang mangyayari. Straight in 1 month, unti-unti mong makikita, talagang totoo talaga. Yung mga manifestation ko, nagkakatotoo. Kahit hindi ko man masabi sa iba or hindi man kapani-paniwala para sa iba, pero you know it to yourself and God. Kayo lang dalawa yung may alam na nangyari talaga yung manifestation na yun. Kaya sobrang grateful ako. Gusto kong i-share kung paano ko mag-manifest. I just really sinusunod ko talaga yung ritual ko. At saka ayun, kasi more on imagination kasi ako. So madali din akong tumawa at saka maging masaya. Noon nakalimutan ko to guys, nung dumaan ako ng depression, as in super, hindi talaga madali. Pero kailangan mo kasing tulungan ang sarili mo kasi walang ibang makakatulong dyan, kundi ang Diyos lang at yung sarili mo. Pag nag-start ka gawin to, it's a way going back to God and love and etc. You will really appreciate life and all the things exist in this world and exist in this mundo na meron tayo. Kailangan kasi i-maintain natin yung respeto, especially sa sarili natin, respeto especially sa ibang tao, respeto sa lahat ng bagay, respeto sa Diyos, respeto dun sa mga taong nag-effort, nagpahalaga sa parents natin and all. Kasi pag ni-maintain mo yan, it will be back into self-worth and self-love. Pag na-maintain mo yan, walang ninuman yung aapak sa'yo or something like magsasabi sa'yo na ito ay di tama or ito ay ganito ganyan. So pag nasa tama ka or something like malinis yung konsensya mo guys, walang
makakaapak